Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Kung pababagsakin naman ng gobyernong ito ang masamang damo, okay lang. Oh. Kung pababagsakin naman ng gobyernong ito yung mga mamamatay tao, okay lang. Kasi siguro nakikita ng gobyerno na magiging salot ito sa ating bansa. So pabagsakin na lang nila. Oh. Mamamatay tao eh. Di ba? Agree ba kayo sa akin? Masama bang pabagsakin yung taong masama? O gumagawa ng hindi maganda sa kapwa? Ako, agree ako. Sige, sasakyan ko na si Amy Marcos. Oo na. Pinapabagsak ng gobyernong ito si Digong. Dahil siya ay masamang tao at threat dito sa ating bansa. Delikado yung kanyang mga ginagawa. Ikakapahamak ng mga kabataan, matatanda, at ng lahat. Kasi pag natripan ka, pag yan ay nakabalik sa Malacanang, pag trip ka, kawawa ka. Wala talaga itong Amy na to. Malinaw na batayan ang mga ginawa ng administrasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para harangin ang pagbabalik ng mga ito sa pwesto sa susunod na national election. Ito ang isiniwalat ni Senador Amy Marcos kaugnay ng further findings o karagdagang natuklasan mula sa 3 pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan. Partikular ito sa pag-aresto kay former President Duterte at pagpapasuko sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court. Muling binigyan diin ni Senador Marcos na politically motivated ang pag-aresto sa dating Pangulo na bahagi ng whole-of-government effort para pabagsakin ang mga Duterte. Press 1 po. Press 1 sa mga agree po sa akin na pinapabagsak ng gobyernong ito ang mga Duterte. Press 1. Ako, isa na po sa agree. Diba? Kasi kung papabagsakin lang naman ng gobyerno yung masamang damo, okay lang sa akin. Diba? Masamang damo ka eh. Kailangan mapabagsakan na. Ang daming agree dito, ang daming nag-press 1. Diba? Ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon mga maka-Amy? Sige nga. Bahagi ng action plan, how to attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno. How to attack, okay. How to attack. Ngayon, normal naman yan. Ang administrasyon may plano kung paano talaga umatake. Normal yan eh. Importante yung kanilang atake, walang halong paninira, walang halong fake news. Basta, kung ano yung issue, doon nagpupukus. Yun yung pinupukusan. Yun yung tinitingnan. Doon nakastay. Walang halong katarantaduhan. Di katulad ng mga DDS na aatake sila pero may ka-fake newsan. Tama? Ay nako. Normal lang yan na gumawa ng mga strategiya. Ilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Dahil nananatiling banta si Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senador Amy Marcos na nagsagawa rin ang Kongreso, partikular na ang House Quadruple Committee o QuadCom, ng investigasyon sa confidential fund upang ma-impeach. Kasi wala na pong ibang maglalaban-laban. Pag yung mga maka-Duterte na itsapwera lahat yan, walang makapasok sa kanila. Kasi noon, Dilawan, Marcos magkaaway. Tapos ngayon, pag naitsapwera po, ito tandaan nyo po to, pag naitsapwera itong mga Duterte, kampo ng mga demonyo, may itsapwera sila, hindi makapasok. Ang mangyayari ngayon, Dilawan at mga Marcos. Pero tandaan nyo, ang Dilawan at Marcos ngayon, close na sila. Okay na sila. So pag okay na sila, magkakaroon ng pagtutulungan.
Kasi kung may pagsisiraan, ang kawawa po tayo. Ang lahat. Kawawa po. Pero kung may pagtutulungan dahil okay na sila, ay gaganda po yung takbo ng Pilipinas. Tama? Wala nang mga salot eh. Mga Duterte, salot. Wala na. Oh. VMB Jovi Gali, shoutout po Gali? Gali, shoutout. Okay, tuloy natin. Ang pangalawang Pangulo. Bukod dito, mayroon din anyang mga magkakaugnay na tangkang pagko-cover up o pagtatakip sa mga detalye at mga motibo sa likod ng pag-aresto. Habang inihayag din ni Senador Marcos ang isa umanong tinaguriang Oplan Horus na inulunsad noon pang nakaraang taon na may layunin umanong pabagsakin ng mag-amang Duterte. Nitong Abril lang umano, pinag-usapan ng matataas na opisyal ang mga hakbang upang maisakatuparan ito. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng... Hoy, Aimee, hindi ka nahiya. Sabi ni Hanilet, paik-ik mo na lang daw yan. KO! Ako nun, mahiya ako nun. Kasi paik-ik lang palang tingin sa effort ko eh. Paik-ik lang yan. KO! Ang tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Agad namang pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isiniwalat ng kanyang kapatid. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Bukas naman si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa rekomendasyong iakyat sa Ombudsman ang issue sa pag-aresto sa dating Pangulo. I'm happy that she believes in due process. Unlike the people that she's defending, at least she wants to go through the due process of how charges are filed and how guilt is ascertained. Asher Kadapan. Dumadaan sa due process ko no si Aimee kasi nga, tandaan po natin, eleksyon. Para yung mga Duterte ba, makuha niya yung loob niya, yung mga supporter nila. Uy, galing talaga ni Aimee. Tamo, may due process na, lagot tayo ngayon. Lagot ka. Pero kung walang eleksyon, gagalaw ba yan si Aimee? Yung baba yung nakikita ko KO! Nakikita niyo yung baba? Yung baba ni Ballpoint Man, no? Yung baba ni Ballpoint Man, no? KO! Grabe yung baba ni Ballpoint Man dito, oh. Ang haba ng baba ni Ballpoint Man, oh. Grabe. Sa sobrang haba ng baba ni Ballpoint Man. Ay, nako! Yeah. Ha? Ay, grabe. Pabawasan ko tong baba ko na to. Medyo, ano na ba? Hindi bagay sa akin. Ito. Itong isang video. Tingnan natin to. Ayan, saan na ba yun? Ayan. Panoorin po natin. Arrest of the former president on March 11 was part of a whole-of-government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. Patapos ang tatlong hearing, there are several findings that we have already established. And firstly, that the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. And I have here the timeline clarifying exactly the political events. Shortly after, for example, when the former president started criticizing the constitutional change or the People's Initiative, the government responded by saying that the Philippines was an open country and could only stop the ICC if it did something illegal. A clear pattern begins to arise where major political incidents precede significant statements and actions of the administration cooperating with the ICC. After the former president attended a Quadcom hearing, the administration responded with a statement of the executive secretary saying that local authorities would consider cooperating with the Interpol. After that, when the pro-administration congressmen were told to tone down, to impeach because of the massive peace rally of the Iglesia ni Cristo, the administration responded by concocting Oplan Tugis, or Operation Pursuit.
followed by the statement of the Secretary of Justice that the Marcos administration is open to sitting down with the ICC to discuss areas of cooperation. So it's apparent that the final arrest of the former president on March 11 was part of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. Doon tayo masaya kung ganun yung ginagawa ng Duterte, ng mga Marcos sa mga Duterte, ang pabagsakin ang pabagsakin ang mga bastos na pamilya. Diba? Wala namang masama kung ako ngayon, isa akong presidente ng Pilipinas. Example lang mamamatay itong tao na to, si Juan Pedro. Ang gagawin ko, pababagsakin kita. Mayor ka, pababagsakin kita. Kailangan mong bumagsak para hindi mo na magawa yung iyong pagpatay, pagsira sa Pilipinas at pagbenta sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi itong mga kalaban po ng mga Marcos, ano po nila? Kulang na lang, himuri nila yung mga puwit ng mga inchik. 'Di ba? Oo. Tayo bilang Pilipino, gusto ko maging Pilipino lang tayo. Bakit gagawin tayong province of China? Kaya naisip ni PBBM siguro, uy, gawin mo to ha. Eto yung gawin mo. Pabagsakin natin si Digong kasi mahirap na pag nakabalik yan si Sara, baka maging province of China na tayo. Syempre yung puso ni PBBM, maka-Pilipino. Diba? Para sa mga Pilipino, hindi po para sa mga inchik. Si Amy, nag-fake news pa si Amy. Anong sabi ni Amy? Yung missile daw po, papunta na, nakatutok na sa ating bansa. At grabe daw talaga yung kaban niya, delikado daw, nangangamba daw siya. Salamat po, Rain Itu, salamat po sa iyong pamember. Diba, nangangamba daw siya kasi baka mamaya palipirin daw yung missile na yung papunta sa Pilipinas. Kawawa daw tayo. Yun po yung tinatawag na mind conditioning. Tinatakot niya yung mga Pilipino. Paano na lang kung yung mga buntis makarinig ng balitang yun at matakot sila? May mga baby pa naman silang dinadala. Tapos marinig yung mga sinasabi ni Amy. Wala ding utak to eh. Hindi rin nag-iisip eh. Diba? Grabe. Alam mo Amy, wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. Kasi kung mahal mo yung mga Pilipino, hindi ka dapat magsasalita ng ganun. Hindi ka dapat magpe-fake news. Diba? Kasi may mga, isipin mo may mga buntis. May mga dinadalang bata yan. Diba? Ay, salamat po kay Rain Itu. Salamat po sa iyong pakulay sa ating live ngayon. Salamat po sa blessings po. Diba? Dapat ganun. Maging makatao ka, Amy. Huwag maka-China. Mind conditioning yung ginagawa niya eh. Kaya maniniwala na lang dito, tanga. Tuloy. So, maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC started arriving as of October. The foreign investigators, lawyers, etc. Started to work on obtaining a warrant of arrest. And even since DP Sara continues to be a threat until 2028, even without former President Duterte, the House of Representatives conducted investigations on the presidents, on the OVP's confidential funds, and eventually impeached her. So I have this Lakas party agenda indicating hinawakan niya yung baba niya. May problema kaya. Funds, and eventually impeached her. So I have this Lakas party. Pwede na. Parang si Digong lang. Hawakan ko rin yung baba ko kasi yung baba ni Ballpoint man. Tingnan nga natin. Pwede na. Party agenda indicating in their action plan dated 22 April 2025 Oplan Horus, indicating that they had 9 billion in funds and that the plan to attack included the PNP, the Congress cooperating with Senator Trillanes and the ICC to get a warrant of arrest, and the impeachment of... Pinahasa lang ang baba. Hoy! Ito si 12-8 talaga. Through the use of AIX, AKAP, and TUPAD. So I have a copy of this action plan. It's very clear. So firstly, there appears to be some political motive. Secondly, there's a cover-up, a coordinated cover-up of the details and motives behind the arrest. At the first hearing in the Senate, the Secretary of Department of Interior and Local Government invoked executive privilege when questioned about the group effort
Suddenly, General Anyo also said that he had no part in this group effort. So another potent weapon of the government was to invoke executive privilege as well as a sub-judice rule for the claim that these cases were already... Ayun na, dito sa ginagawa po ni Amy ngayon, akala niya siguro magtatagumpay siya or makakabalik siya sa Senado. Kasi grabe talaga no, yung pakitang gilas, effort, binuhos niya lahat dyan. At grabe yung papuri niya kay Digong na pinapakita niya sa mga Pilipino na, oh, ito ako ako yung nag-effort para mabalik si Digong sa Pilipinas. Ako yung nag-effort para imbestigahan yung paghuli kay Digong. So, kailangan nyo akong iboto ngayon. Parang ganun yung dating eh, di ba? Pero ang tanong, dito ay may iboboto ka nga ba nitong mga DDS na to? Kasi doon pa lang sa channel ni Banat Bay, badchat ka na. Sa channel ng mga bayaderos, badchat ka na. Ayaw nila sa'yo. Oh. Kaya ano pa nga lang, Maharlika, ayaw din sa'yo. Anong ginagawa ni Maharlika sa'yo, Amy? Ginagawa kang aso-aso. Ginagawa kang utusan. Oh. Ginagawa kang utusan. Na sinasabi niya sa live niya, oh, Amy, ito dapat gawin mo. Pag pumalpak si Amy, galit si Maharlika kay Amy. Oh. Tapos mag-uutos na naman sa kanyang live na, oh, Amy, dapat itong gawin mo. Oh, para naman, may ambag ka rin. Oh. Pag hindi nagawa ni Amy, galit si Maharlika kay Amy. O, yung mga bayaderos, ayaw din sa'yo. O, yung mga subscriber nung mga yon, hindi kayo bubuto nun. James Sito TV, shoutout po ha. Hindi kayo bubuto nun, Amy. Feeling mo lang kasi, ibubuto ka nila. And your dreams, di pa ibogra ka. Diba? Ay, nako po. So, yun lang po yung ating reaction ngayong gabi na to mga pre. Kasi alak 7 na eh. Alak 7 na. Namimiss ko na yung alak sa tiyan ko. Kailangan ko nang mag-alak. Joke lang. So, yun lang po yung ating video ngayon. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel.